Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang magiging paksa natin sa khutbah natin ngayon sa Yawmul Jum'ah ay tungkol sa isang hadis ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itong hadis na ito mga kapatid, ito ay tumutukoy doon sa kwento ng dalawang lalaki na magkaibigan sa pananampalataya. Sabi sa hadis na naiulat ni Abu Dawud at ni Ahmad, sabi sa hadis na ito, kana rajulani fi bani Israila mutawakhiyain. Meron daw anya dalawang lalaki mula sa Banu Israel. Mutawakhiyain, ibig sabihin sila ay magkapatid sa pananampalataya. Hindi man sila magkapatid sa dugo, pero sila ay magkapatid sa pananampalataya. Fakana ahaduhuma yuznib. At ang isa sa kanila ay makasalanan. Ibig sabihin, gumagawa siya ng mga kasalanan. Wal akharu mujtahidun fil ibada. At yung isa naman sa kanila ay masigasig pagdating sa pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Anumang aspeto ng ibada ay napakasipag at napakasigasig niya sa mga gawaing pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Fakana la yazalul mujtahidu yara al-akhara ala zambin fayaqulu aksir. At yung taon na masigasig siya sa pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala, ay nakikita niya yung kapatid niya sa pananampalataya na nagpapatuloy sa paggawa niya ng mga kasamaan, ng kasalanan. At sinabihan niya ito ng, sabi niya, aksir. Tigilan mo na, sabi niya. Iwanan mo na yung mga ginagawa mong masama. Ibig sabihin, nagbigay itong tao na to ng magandang payo doon sa kaniyang kapatid sa pananampalatayang Islam. Fawajadahu yawman ala dhanbin faqala lahu aksir. At isang araw, nakita naman muli nitong tao na ito na masigasig sa paggawa ng ibada, pagsamba sa Allah, yung kapatid niya na makasalanan, gumagawa ng ipinagbabawal ni Allah subhanahu wa ta'ala, at sinabihan niya ito ulit ng aksir. Sabi niya, tigilan mo na yung mga ginagawa mong kasalanan. Iwanan mo na yung mga ginagawa mong kasalanan. At sa kabila ng magandang payo sa kanya, ng kanyang kaibigan, ang isinagot lang nitong tao na ito na makasalanan, nang sabi niya, faqal, khallini wa rabbi. Sabi niya, pabayaan mo ako, sabi niya. Iwanan mo ako, sabi niya, at ang aking Panginoon. Sabi niya, huwag mo akong pakialaman kasi ang aking Panginoon ay tunay na nagpapatawad. Tumatanggap ng aking pagbabalik loob. Iwanan mo ako, sabi niya. Sabi niya, teka lang muna, sabi niya, ubu'itha alayya raqiba. Sabi niya, ikaw ba ay ipinadala para bantayan ako, sabi niya? Para manmanan mo lahat ng aking mga gawain, aking mga pagkakamali. Ikaw ba ay pinadala ng Diyos para magbantay sa aking mga pagkakamali? Tapos itong tao na masigasig sa ibada, ang isinagot niya doon sa kaniyang kaibigan. Sabi niya, wallahi la yaghfirullahu lak aw la yudkhiluka Allahul jannah. Subhanallah. Ang sabi nitong tao na ito, na masigasig sa ibada, sabi niya, sumpaman sa Allah. Sumpaman sa Allah, hinding-hindi ka patatawarin ng Allah subhanahu wa ta'ala, o di kaya, hinding-hindi ka papapasukin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang paraiso. Subhanallah. Mapapansin natin yung flow ng kanyang da'wa. Sa unang pagkakataon ng kanyang pag-anyaya sa kanyang kaibigan, medyo maayos pa kasi nagbibigay siya ng magandang payo sa kanyang kaibigan para tumigil siya doon sa mga gawaing kasalanan. Pero hanggat sa tumatagal ang kanyang da'wa, pag-anyaya sa kanyang kaibigan, pagbibigay ng payo sa kanyang kaibigan, nagiging radical na ang kanyang pagdada'wa, nagiging extreme na ang kanyang pag-anyaya sa kanyang kaibigan. Subhanallah. Just imagine, ang sabi niya, wallahi, sumpaman, sabi niya sa Allah, hinding-hindi ka patatawarin ng Allah at hinding-hindi ka makakapasok sa paraiso. Yun ang sinabi niya doon sa kaibigan niya na parati niya nakikita na gumagawa ng kasalanan. Kaya kung ito ay pupulutan natin ng aral mga kapatid, maaari itong mangyayari sa panahon natin ngayon. Kasi in the first place, ang ibig sabihin ng da'wa, pag-anyaya sa mga tao, ibig sabihin, hinihikayat mo sila upang sila ay mapalapit sa turo ng Islam. Upang mapalapit ang kanilang puso sa pananampalatayang Islam at nang sila ay may salba sa kadiliman ng kamangmangan sa pananampalataya o di kaya sa mga kasalanan na kanilang ginagawa. Yun ang wisdom ng pagdadaawa ng isang tao. Hindi yung upang iwaksi mo yung kapatid mo. Itaboy mo siya at
Kukutsayin mo siya sa kanyang mga ginagawang kasalanan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin, wala ito sa hikma ng pagdadawa sa pananampalatayang Islam. Ilan ba yung grupo ng mga tao o individual na ang kanilang pagdadawa, pag-anyaya sa mga tao ay hindi nagbubunga ng kabutihan? Hindi nagiging dahilan ng paglapit ng puso ng mga tao sa relong Islam, kundi nagiging dahilan ng paglayo ng kanilang mga puso sa turo ng Islam. Anong dahilan? Isa sa dahilan ay may mga tao na napaka-radical, napaka-extreme ng kanilang pagdadawa sa pananampalatayang Islam. Imagine natin, sinabihan na yung kapatid niya na hindi ka patatawarin ng Allah. Hindi ka makakapasok sa paraiso dahil sa ginagawa mong kasalanan. Kaya napakalayo nito sa kahulugan ng pagdadawa. Kasi pag tayo ay nagdadawa, nagbibigay ng magandang payo sa kapwa natin, ibig sabihin, para itong maihalin tulad sa mga tao na sila ay nalulunod sa tubig. Pag nakita mo yung mga tao na nalulunod sila sa tubig, ang gawain, ang trabaho ng isang tao na nagdadawa, isasalba mo sila sa kanilang pagkalunod. Gagawin mo ang lahat para lang sila ay mailigtas mo sa kanilang paglunod. Pwede rin silang hagisan mo ng salbabida para sila ay mailigtas doon sa kanilang pagkalunod. Yun ang konsepto ng pagdadawa sa pananampalatayang Islam. Ikaw ang tagapagligtas sa pananampalataya ng mga tao na sila ay nasa kadiliman ng kanilang buhay o sila ay nasa estado ng kanilang paggawa ng kasalanan. Kaya itong tao na ito, sabi niya, sumpaman sa Allah, hindi ka patatawarin ng Allah at hindi ka makakapasok sa paraiso. To make the story short, noong sila ay namatay, itong dalawang magkaibigan na ito, noong kinuha ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kanilang kaluluwa, fajtama'a inda rabbil alamin. At sila ay tinipon sa harapan ni Allah subhanahu wa ta'ala dahil bilang pag-uusig sa kanila o paghatol sa kanilang dalawa. Pinagharap na sila kay Allah subhanahu wa ta'ala itong makasalanan at itong masigasig sa ibada na dalawang magkaibigan. At faqala li hadzal mujtahid, ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala doon sa tao na yon na masigasig sa mga ibada pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala, ang sabi niya, akunta bi aliman aw kunta ala ma fi yadi qadiran. Tinanong siya ni Allah subhanahu wa ta'ala, sabi niya, kilala mo ba ako, sabi niya, alam mo ba ako, sabi niya, noong sinabi mo sa kaibigan mo yung salita na hindi ka patatawarin ng Allah, hindi ka makakapasok sa paraiso. Kilala mo ba ako, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kung bakit mo nasabi sa kanya yon? Hindi mo ba alam, sabi niya, na isa sa pangalan ng Allah ay Ar-Rahman, ang siyang pinakamahabagin, Ar-Rahim, ang pinakamaawain, Al-Ghaffar, ang siyang nagpapatawad sa ating mga kasalanan. O di kaya sabi niya, aw kunta ala ma fi yadi qadiran. O di kaya sabi niya, may kakayahan ka ba, sabi niya, nasa aking mga palad, kung bakit mo nasabi yun? Ang ibig sabihin, may kakayahan ka bang magpasya kung siya'y makakapasok sa paraiso, siya'y makakapasok sa impyerno, nasa iyong mga kamay ba ang pagpapasya? Subhanallah. Yun ang itinanong sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala dahil lang doon sa sinabi niya sa kanyang kaibigan na hindi siya patatawarin ng Allah sa kanyang mga kasalanan at hindi siya makakapasok sa paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala. At sinabi naman ni Allah subhanahu wa ta'ala, sabi niya doon sa tao na makasalanan, waqala lil muzdib, idhhab fadkhulil jannata birahmati. Ang sabi niya doon sa makasalanan, pumunta ka ika, pumasok ka ika, sabi niya, sa aking paraiso sa pamamagitan ng aking habag. Subhanallah. Nabaliktad yung pangyayari. Bakit? Yung makasalanan, siya yung pinasok ng Allah subhanahu wa ta'ala sa paraiso. Samantala yung tao na masigasig sa ibada, mahusay sa mga ibada, pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang sabi sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala, idhabu bihi ilan nar. Sabi niya, dalhin yan, sabi niya, sa impero ng Allah. Subhanallah. Nabaliktad ang sitwasyon eh. Yung tao na masigasig siya sa kanyang pagsamba, dahil lang doon sa salita na kanyang binitawan, ay yun ang dahilan kung bakit siya dinala ng Allah subhanahu wa ta'ala sa impyerno. Samantala yung tao na makasalanan, pinasok ng Allah subhanahu wa ta'ala sa paraiso sapagkat naniniwala yung tao na makasalanan na si Allah subhanahu wa ta'ala ay nagpapatawad. Naniniwala siya
na si Allah subhanahu wa ta'ala ay mahabagin, pinakamahabagin at pinakamawain sa lahat. Kaya't hindi siya nawala ng pag-asa sa kanyang mga kasalanan, sa bandang huli ng kanyang buhay, siya ay nagbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. Samantala doon sa tao na yun, na masigasig siya sa pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala, mahusay siya sa pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala, pero inunahan niya ang kapangyarihan ni Allah subhanahu wa ta'ala na tagahatol sa atin. Imagine natin, siya ang unang naghatol sa kanyang kaibigan na hindi siya patatawarin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga kasalanan at hindi siya papasukin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang paraiso. Kaya sabi ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sabi niya, "Wallazi nafsi biyadi latakallama bikalimatin aw bakat dunyahu wa akhiratahu." Sabi ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sabi niya, sumpaman, sabi niya, na nasa kanyang mga kamay ang aking kaluluwa, isang salita lamang ang kanyang sinabi, ang siyang sumira sa kanyang mundo at sa kabilang buhay. Subhanallah. Isa sa aral na mapupulot natin dito mga kapatid, mahalaga sa isang tao na mananampalataya na pinapahalagan niya ang mga salita na lumalabas sa kanyang bibig. Dahil ito ay maaaring maging dahilan sa isang tao na ikakapasok niya sa impero ng Allah subhanahu wa ta'ala o di kaya'y pananagutan niya ito pagdating sa kabilang buhay dahil lamang sa kanyang sinasabi na ito ay lumagpas na sa tali o lumagpas na sa katuruan ng pananampalatayang Islam. Naalala niyo yung kwento ng isang lalaki na almost the same lang ang nangyari dito sa hadis na ito. Yung lalaki na nakapatay siya ng 99 na katao. Tapos itong lalaki na ito na mahilig pumatay ng tao, pumunta siya sa isang rahib, ibig sabihin monghe. Pagpunta niya doon, sabi niya, tunay na sabi niya, ako ay nakapatay ng 99, siyam na katao, sabi niya. Sa palagay mo kaya may pagbabalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala? Dahil sa itong tao na pinuntahan niya, tinanungan niya ay wala siyang sapat na kaalaman sa pananampalatayang Islam. Nagpo-pretend lang na may kaalaman sa pananampalatayang Islam. At ang sinagot niya doon, sabi niya, wala ka ng pagbabalik loob sa Allah. Subhanallah. Yung tao na naging kaugalian na yung pagpatay ng tao, 99 ang kanyang pinatay, dahil sa na-disappointed siya doon sa sagot ng tao na yon, na hinatulan niya kaagad na wala ng pagbabalik loob sa kanya, pinatay niya pa rin yun. Tapos 100 na kanyang namatay, ang kanyang pinatay. Subhanallah. 100 na. At nung siya pumunta, may nakapagturo sa kanya, ito, mahaba itong hadis na ito, sinasummarize natin. Noong may nakapagsabi sa kanya, sabi niya, pumunta ka dito sa tao na ito ang tunay na may kaalaman sa pananampalatayang Islam. Noong siya pumunta doon, nagtanong, sabi niya, tunay na nakapatay ako, sabi niya, ng 100 katao. May pag-asa pa ba akong makapagbalik loob sa Allah? Ang sabi ng tao na may kaalaman sa Islam, sabi niya, may pag-asa ka, sabi niya. Walang namamagitan sa taong nakagawa ng kasalanan sa kanyang pagbabalik loob sa kanyang Panginoon. Anong punto dun mga kapatid? Ito yung tunay na may kaalaman sa pananampalatayang Islam. Kasi tayo, wala tayong karapatan para tayo ay maghatol sa kapwa natin. Kahit gaano makasalanan yung tao, wala pa rin sa kamay natin ang paghahatol sa isang tao. Tanging kay Allah subhanahu wa ta'ala ang paghahatol sa kanyang mga alipin. At yung tao na yun, yung dugtong ng hadis na yun, namatay yung tao na yun na siya ay tinanggap ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang pagbabalik loob. Imagine natin ang laki ng kanyang kasalanan, siya ay pumatay ng 100 katao, pero dahil sa bukal sa kanyang kalooban, ang pagbabalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala ay walang naging hadlang sa kanya, walang naging hadlang sa kanya upang siya hindi magbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala, sapagkat tunay na si Allah subhanahu wa ta'ala ay tumatanggap ng pagbabalik loob ng kanyang alipin. As long as na tayo ay humingi ng kapatawaran sa Allah, magbabalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala, ito ay tinatanggap ng Allah subhanahu wa ta'ala kahit saan damakmak pa yung nagawa natin na kasalanan dito sa mundo. Sapagkat sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang hadisul Qudusi, Ya ibna Adam, o anak ni Adam, sabi niya, Law balagat dunubuka anana samai, summastaghfartani gafartu lak wala ubali. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, o anak ni Adam, kahit ang iyong kasalanan, sabi niya, ay napuno ang kalupaan at kalangitan sa laki ng iyong kasalanan, at pagkatapos sabi niya, ikaw ay nag-istighfar, ikaw ay humingi ng kapatawaran sa akin,
patatawarin pa rin kita, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wala ubali. It doesn't matter kung gaano kalaki ang nagawa mong kasalanan. Kaya't ito ay marapat na panghahawakan ng isang mananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, na hindi tayo dapat mawawala ng pag-asa sa anumang pagkakamali at pagkakasala natin sa buhay, sapagkat hindi pa huli ang lahat upang tayo ay magbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala, humingi ng kapatawaran kay Allah subhanahu wa ta'ala sa anumang pagkakasala natin sa ating buhay, lalong-lalo na sa pagitan natin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ibilang nawa tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala doon sa mga tao na yon na naging kaugalian nila ang pagbabalik loob nila kay Allah subhanahu wa ta'ala sa kabila ng kanilang mga pagkakamalit pagkakasala. Amin. Barakallahu li wa lakum wa li sairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.